Alam nyo, ngayon pa lang ho, dapat na maghanda yung mga kinaukulang ahensya ng ating pamahalaan at gayon din yung mga sangkot dito po sa controversial o masasabi nating iskandalo sa mga flood control projects dito po sa ating pamahalaan. Dahil sa magsasagawa po ng investigasyon, ito pong si Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. At meron na rin pong naghain ng resolusyon sa Senado, ito po si Senator Erwin Tulfo para imbestigahan yung flood control projects. At alam nyo ho, kahit na walang resolusyon, ito hong pag-iimbestiga ng Senate Blue Ribbon Committee, pwede ho at napakalawak po ng kanilang kapangyarihan. Naku, sabi ho ni Senator Marcoleta ay wala siyang pakialam kahit na magsagawa rin ng investigasyon ang mababang kapulungan ng Kongreso kasi may mga pahayag doon na mag-iimbestiga rin daw ang mga kongresista. Pero sa kanya, iba naman yung kanyang investigasyon at mas magiging komprehensibo at dito ho, talagang uugatin din yung solusyon. Yung tunay na solusyon dito po sa mga pagbaha na sa kabila ng mga bilyong pisong pondo sa flood control project, hindi po nalulutas ang baha. So grabe ho ito. Ito, pakinggan nyo ho mga kababayan, ang pahayag ni Senator Marcoleta na siyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na mag-iimbestiga at hindi siya mapipigilan kahit na mag-imbestiga o maunang magsagawa ng investigasyon ang mga kongresista. Ito. Kasi dyan, Sen, ang pinakamainit ng issue ngayon, kung ang investigasyon na pag-uusapan at ito rin ang utos ng Pangulo, ay yung tungkol sa flood control. May resolution na pala. Senado. Ang House ay merong May pasisimulan na rin nata nila. Pasisimulan. Paano yun, Sen? Meron sa House, meron sa Senado. Okay lang ba yun na sabay kayo nag-iimbestiga? Bakit naman hindi? Kung halimbawa, yung direction naman nila, baka ibang direction nila, basta ako, pag ako nag-imbestiga, alam ko kung saan ako papunta. Hindi naman po pwedeng basta ka na lang nag-imbestiga. Ito yung sinasabi natin na parang tira bulag. Hindi pwede yun. Kamukha ng halimbawa, nauna nang naimbestiga noon. Kaya naman pala, walang nangyayari sa ating mga flood control projects kahit na 5,500 pa yung nilatag mo ron. Wala naman palang master plan Wala namang integrated master plan. Para kang gumawa ng bahay. Para kang gumawa ng bahay. Walang Walang plano. Hindi mo alam kung nasa sala Di ba? Ito, halimbawa, gumawa ka na lamang ng napakaraming mga farm to market roads, halimbawa. Wala namang plano, hindi naman magkakaugnay. Kunyari, gusto mong itawid hanggang sa pangatlong probinsya. Wala namang plano para maitawid mo doon. Saka nakarugtong. Walang karugtong, hindi mo naman dudugtungan. Dapat may plano. Ang hinihintay mo lang naman panahon tsaka pera kung may pera. Pero kung may plano, pag may pera na, idudugtong mo. Pagkas dugtong uli. Hanggang sa matapos mo, halimbawa, ang plano, 5 years. Di pagkatapos ng 5 years, alam mo na nandun. Alam mo na nagawa. Kamukha ng floods. Wala kang master plan, wala kang integrated. Ang sinasabi ng DPWH, meron daw 18 flood control plans, pero hindi magkakaugnay. Yes po, may kanya-kanya direction. Ang kanilang pakay lamang daw ay area targeted. Yes, Marisang, paano mo namang paniniwalaan yun? Kahit na area targeted, hindi ba magkakaugnay dapat ang tubig ba? Ibig sabihin, re-respetuhin yung isa, gano'n, hindi tutuloy sa'yo kung sakasakali. Kaya kailangan talaga yun, integrated, comprehensive, at iisang plano yun. Walang iniwan doon nung ako'y nakaupo doon sa isang board ng isang eskwela. Okay, so yun po ang paliwanag ni Senator Marcoleta. So yun ay kanyang bubusisiin din dahil sa nagkaroon po ng pag-amin ang DPWH na wala pong master plan. Kasi hindi po pwede na parang patsi-patsi ho, di ba, yung ginagawang pag-resolba dito po sa problema sa baha sa ating bansa, mga kababayan. Aba, grabe ho, di ba? Kasi bilyong-bilyong piso ang ginagastos. So, eto ho, tignan nyo ho ito. Meron ho tayong,
datos at na kung saan talagang grabe ho. Ito, tignan nyo ay 2022 ay 209 billion 613 million 148,000 yung budget. At ganyan din po, yung 2023 ay 279 billion mahigit. Tapos 2024 ay 350 billion mahigit. At 2025 ay 355. Suma total, mga kababayan, ay umaabot po sa 1 trillion 194 billion 591,902. So, 1.1 trillion. Laki ho. O, ayan ho, yung budget ho, mga kababayan, ng gobyerno ng DPWH dito po sa flood control. O, yan po, ito po yung mga datos na ito ay hango sa ano to, no? Sa General Appropriations Act of 2022, 2023, 2024, at 2025. So, yan po yung mga inilaan na budget para po sa flood control program o proyekto ng DPWH. So, maliwanag ho, yan, no? Ang laki ho ng pera, oh. Biro nyo, may 1 trilyon, mga kababayan. So, pero taon-taon, imbis na bumuti, parang lumalala, di ba? Yung sitwasyon ng baha dito po sa ating bansa. So, binabang ito ni Senator Marcoleta na siyempre normal na ho na halimbawa papanagutin yung mga opisyal ng gobyerno o kung sino man, mga sinasabing di o manay sa buwatan. At kasi sabi ho ni Senator Marcoleta, mismo ang Pangulo nakapansin At kanyang binanggit ho yan sa kanyang State of the Nation Address na kung saan ay talagang siya mismo nasaksihan ng Pangulo yung kapalpakan, tapos may natuklasan ho siya na talagang may mga ghost project, guni-guni. Ibig sabihin kung kunwaring proyekto pero nasa papel lang pero wala po sa totoo. So yan po, mga kababayan. At sabi ho ni Senator Marcoleta, ito titignan, hindi lang yung mga pagpapanagot. Tama ho ito Hindi lang na siguro tutugisin ito mga opisyal ng gobyerno na nagkamal ng limpak-limpak na salapi at kumita dito po sa flood control project na ito, kundi ay bubusisiin, sisitahin din ng Blue Ribbon Committee yung DPWH, ano mga plano? Kasi kung wala namang plano, tapos gastos tayo ng gastos, so wala, useless. Tama ho, di ba? So mas maganda kasi talagang dito ho, mga kababayan, kung gagastos so pala tayo ng bilyon-bilyon piso, alam niyo no, parang hindi niyo pagpaplanuhan. So parang alatsamba. Sabi nga ni Senator Marcoleta, pitik bulag na mag-iimbestiga tayo tapos so alatsamba. So yun po. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay siguro ay makabubuting na maghanda na rin po yung mga kinaukulang ahensya ng ating gobyerno. Isa ho dyan yung DPWH at iba pa. At bukod ho dyan kasi pwedeng matingnan din masili po yung mga sinasabi, di ba? May binabanggit po si Senator Ping Lacson na kung saan ay titingnan din yung mga lugar ho. May mga bayan ho kasi na maliliit tapos nagkaroon po ng budget sa flood control. Mga kababayan, alam nyo ho, itong flood control na ito, may kwento ko lang, ito ho yung katumbas noon ng fertilizer fund scam. Noon ho sa nakaraang mga administrasyon, merong alam ko to sa ilalim po ng Arroyo administration, merong fertilizer fund scam. Pero nyo, noon, halimbawa sa Makati, wala namang mapagtataniman ho dyan, di ba? Yung fertilizer ay ginagamit para magtanim. Yung sa Makati, meron silang pondo sa fertilizer, wala nga lupa ron. Puro semento, 'di ba, sa Makati, talagang walang taniman, walang sakahan. So parang ganito ho ito, mga kababayan. Sa flood control, ito rin ang naging paborito na talagang gawing proyekto kasi hindi po na-audit Pero nakapagtataka, merong isang maliit na bayan, bilyon ang budget. Pero maliit na bayan. Tapos ang masakla po nito, hindi naman binabaha lalagyan mo ng flood control project. So dito maliwanag na may iba ho dyan. May ibang nangyayaring milagro, di po ba? So maganda ho ito at magiging komprehensibo ang magiging investigasyon. Hindi lang po sa pagpapanagot
sa posibleng katiwalian at kapabayaan o kasalanan ng isang opisyal ng gobyerno o ahensya, lahat titignan na rin, sisilipin na yung plano para pag-imbestiga o ito, pananagutin. Tapos dapat ito, DPWH, ayusin nyo ito. Magkaroon kayo talaga ng komprehensibo at integrated master plan para talagang lutasin na po itong problema sa baha dito po sa ating bansa. So, yun lang ho, mga kababayan, sa mga bago lang po sa ating channel. Nako, subscribe na po kayo. Huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Ulitin ko ho yung ating issue. Nako, yari, yung flood control project ay sasampulan ho at iimbestigahan na po ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta. Maraming salamat muli. Ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.